And so, we go to another episode ng ating pag-weekend natin na Sports Corner PH interviews. Happy Friday to all. So, with me right now, ang mga miyembro ng Lucena City Pickleball Club na kakawagi lang ng mga iba't ibang mga medalya sa kanilang uling serya na Asian level tournament, Asian Open Pickleball Championship na ginanap sa Ho Chi Minh City, Vietnam. So, without further ado, habang iniintay pa natin yung mga iba pang kasama, so ipapakilala po natin sa inyo ang ating mga bisita natin. Unahin natin, one of the medalists from LCPC. Ito, lagi nakakasalubong to sa sa Rizal Memorial. Pag pumupunta tayo dito si Ate Bien, sa Leta Manila. Ate Bien, good evening po. Hi, Sir Gab. Hi, First Corner. Thank you po for having me again. And of course, kasama natin ang kanilang playing coach ng LCPC, ang instrumento kung bakit umakat ang medalya dyan sa Asian Open, si Coach Carl Soleta. Carl, bate! Yun, magandang gabi po, Sir Gab and Sports Corner. Happy to Ayun. be here po. Of course, meron tayong mga ibang mga bisita na ahabol po sa atin. So, mamaya na lang natin sila papasukin dito sa Zoom session. But for the meantime, umpisahan agad natin yung ating tanungan. Unahin natin si Coach Carl dahil siya yung tumatayong playing coach and of course, one of the founders nitong LCPC. Kamusta na kayo right after itong successful participation natin sa Asian Open recently? Marami tayong mga representatives ang Pilipinas doon sa Asian Open. Ang mga pamilyar natin, sila Leander Lazaro, si Sarah Jane Lim, meron din mga representatives pang Manila and Makati. Pero isa din sa mga nag-stand out itong LCPC. So, right, kamusta na? Sir Gab, okay naman po after nung pag-uwi namin dito sa court sa LCP dito sa CTC. Lahat kasi kami except for Bien and Bambi na nagstay sa Manila, lahat kami umuwi ng Lucena. Dito ang home court ng LCPC sa CTC Pickle Dome. So nag one day lang kami na para mag-rest, pero after ng rest namin, regular training na ulit. Kasi actually hindi naman kami nag-training ng regular athletes kasi medyo kita nyo naman may edad na kami. So after office talaga, regular kami lumalaro. So yun yung nagiging training namin. Okay, Carl, alam natin, pickleball. Sama na rin natin yung paddle kasi naglalaro rin si Bambi ng paddle. Yes, Yung yes. dalawa po ay sumisikat na paddle sport sa ating bansa ngayon. At isa sa mga trailblazing clubs when it comes sa pag-participate niya abroad, itong Lucena City Pickleball Club. So, pwede niyo magbigay ng konting background about sa journey niyo sa pickleball. Itong LCPC is truly exclusive sa ating mga nasa Southern Luzon. May mga taga Quezon, mga nasa Yes, yes. Calabarzon. Kahit pa yung ibang mga players natin, may mga day jobs sila. Pero nagkakaroon ng Yes. time, ng bonding moment na maglaro ng pickleball. Bigyan niyo sa amin ng Tama, konting Sir Gab, tama. history. Sige. Sir Gab, bale yung LCPC talaga nag-start, ang nag-start ito yung aming president na si Doc Odi Tayag. Siya yung nag-start ng pickleball dito sa Lucena. Actually, siya din yung gold medalist na nakakuha ngayon sa Vietnam. So siya talaga yung nagpursige para lumaki yung ating club dito sa Lucena at sa Karatig Bayan, sa Quezon. Kasi yung LCPC naman is open for everybody. So basta gusto mong lumaro, pumunta ka lang sa CTC Pickle Dome at talaga namang i-welcome namin kayo. Kaya bigla kaming dumami. So kagandahan naman sa pickleball, meron siya mga international tournament. So nag-decide nga kami last year na sumali para lang i-feel and at the same time mamasyal. Hindi naman namin in-expect na sa kagandahang palad napag-uwi tayo ng medal no, sa Bali. So from Bali, dire-diretso na yung tournaments namin ng LCPC. Paano mo Actually, mag-1 year, kaka 1 year pa lang namin, kaka 1 year pa lang ng club. Ayun, sa happy anniversary sa LCPC Thank you po, Sir at Gab. Thank you, thank you. marami kayong mga milestones na na-achieve ninyo for the past Yes po, actually, ayun po, ayun. lumalaro po kami ngayon sa court.
Oo, at kahit alam niyo busy kayo sa training, tuloy pa rin ang ating mga pagkikipagpanayam natin sa inyo. Okay, with regards nga dito sa growth natin sa pickleball, paano mo i-describe dahil karamihan sa mga players, mga enthusiasts, mga ginaganaan sila na maglaro ng pickleball, and of course, may chance sila na maglaro internationally. How do you describe sa loob ng isang taon, unti-unti nakikilala talaga itong pickleball dyan sa Lucena through your efforts and of course si Sir Odilon po? Oo, nako Sir Gab, actually first time namin na maka-experience ng ganitong explosion ng isang sport. Matagal na kami sa tennis, siguro nag-start ako 90s pa. So talagang nag-excel naman, marami ding lumaro. Unlike ng pickleball na talagang minutes pa lang or 30 minutes pa lang ang mga bagong player talagang nag-enjoy na at madaling matutunan. So siguro isang factor 'yon para masabi ko na yun yung isang reason na kaya biglang pumutok talaga ang sport na pickleball dito sa Lucena at sa Pilipinas na rin in general. Kasi And madali on, siyang laruin talaga. and on the personal side, Coach Carl, alos lahat kayo sa pamilya ay nagpi-pickleball. Yung isa, nagpapadel na, si Bambi eh. And even Oo, your daughter, si Gabi, na kakatangal lang na champion sa NCAA sa lawn tennis. yes, yes. Ah, Nagpipickleball din siya. So, kamusta ang relationship niyo ng pamilya through sports? nako, ito talaga yung family bonding namin. Dati tennis. Kaso ang tennis kasi medyo malaki ang gap ng mga skills like yung mami ko, pagkalaro namin, hindi namin siya kasi iba yung sports ng tennis, mabilis siya. Pero sa pickleball, lahat kami nalalaro namin to, yung pati yung brother ko, nakakapaglaro din siya, na-enjoy namin as family talaga. Naging family bonding na rin talaga itong pickleball. Okay. Ma'am Bien, are you there? Mamaya kita babalikan for more Sige po. questions. Bien, are you there po? Nawala po si Bien. Meron lang siyang asikaso. So, Coach Carl, prior to this competition, nabanggit mo nga yung unang competition ninyo sa Bali, Indonesia, no? At may, of course, ano ba yung mga learnings, lessons learned niya dun sa una ninyong pagsali niya sa Bali para ma-improve pa lalo at maganaan pa kayo to play and to win the medal sa mga susunod pang competition. Ayun na nga, nagkamedalya tayo doon sa Vietnam, no? Oo, actually yung sa Bali talaga, Sir Gab, hindi namin in-expect na magme-medal kami. Kasi nga bago lang kami sa sport na yon. Pero dahil mga tennis player kami, naging madali sa amin transition. And medyo may advantage kami compared sa mga nakalaban namin. Kasi ang kagandahan sa pickleball is age bracket siya. So tulad ko, lumalaro ako sa 35 plus, although 44 na ako, medyo mas sa tingin ko mas kaya pa compared kung lalaro ako sa open or 19 plus. So nagkakaroon siya ng bracket talaga. Yun ang mga teammates ko sina Doc Odi at si Jan Buhay sa 50 plus sila. So yung skills namin na pang tennis medyo may angat ng konti sa pickleball. Yun siguro yung naging advantage namin sa iba kaya kami nakapag-uwi ng medal. And yung after nun, nakita namin na pwede kami mag-excel. Kaya nagtuloy-tuloy na lang yung practice namin. Inaral namin yung mga ibang yung technique sa pickleball kasi magkaiba talaga ang pickleball at tennis. May mga ibang strokes na talagang pang pickleball lang. So from Bali, doon kami nagsimulang aral talaga. Okay. Si Bien, may kinalaman talaga itong sport na ito. Bien, siguro for the information of many, kasi ang pickleball may pinagkaiba din ito sa inyong sport na inyong bahagi ka nga, ito yung soft tennis. Very, very similar yung mga strokes, mga techniques, mga skills, and of course, yung mga attributions sa sport na ito. Kaya you getting used to it, na-adjust niyo pa yung style of play na ginagamit. So, can you discuss nga yung mga pinagkaiba itong pickleball sa soft tennis?
Well, parang hindi rin naman siya masyadong nakakalayo sa soft tennis. Kasi, well, with pickleball, para lang din kaming malaro din ng soft tennis kasi with the skills, tapos yung strokes din. Pero siguro ano lang siya, mabilis, medyo mas mabilis lang siya compared to soft tennis. Pero nabanggit mo nga on the previous interviews na yung paglalaro nga ng pickleball is just a recreational sport, no? Mm. Recreational sport dahil of course ang main focus, main priority nga is sa soft tennis naman talaga. Pero naglalaro ka ng pickleball para sa international level, no? Yes, ang pickleball kasi is parang cross-training ko lang naman talaga siya since off-season pa kami ng lang sa soft tennis. Pero medyo last tournament ko na ngayong Vietnam kasi syempre this year nagpe-prepare kami for World Champs and luckily lang nananalo kami sa pickleball. Syempre, partner ko palalo si Kuya Carl at si Bambi. So masaya ako na through pickleball nakakasama ko ulit ang buong family ko sa international tournaments. By the way, nabanggit mo ka last competition nyo sa pickleball itong Asian, no? Before yung Asian Championships or World Championships pala, rather, na sasalihan nyo sa soft tennis, no? For pickleball, yes, yes. Last tournament ko na before World Championships ng soft tennis sa September. So, medyo after nito, focus na ulit sa soft tennis kasi in 4 to 5 months na lang lalaro na ulit ako ng World Champ. All right. Thank you, Ben. We'll get back to you for the assessment and reaction. Nandito na sa Zoom ang founder, president ng LCPC, si Sir Odilon Tayag. Sir, bate! Good evening, sir. First of all, congratulations dahil nagkaroon ka. By the way, ibagit nyo na yung medal na napalalunan sa Asian Open, sir. Yung medal po na napalalunan nyo, ano yun? Last medal na napanalo yung sa Vietnam. At least it's our fourth time na nakuha namin yung gold. Yung mga previous tournaments, medalist din naman. 1 bronze and 2 silvers. At least gold. At of course, dinala nyo ang glory and honor and pride nga ng buong Lucena City when it comes sa pickleball. And of course, you're the president nga pala ng Lucena City Pickleball Club. So tell us naman your story Yes, naman sir. on how pickleball started dyan sa Lucena, and of course lumalaki na talaga, nag-boom talaga yung popularity ng sport na ito, lalo na pag may mga recreational and of course yung mga interested na makapaglaro sa international level, lalo na sa buong Lucena, no? Sir, paki-repeat din. Choppy. Mukhang nag-choppy yung Layo, parang delikado. Okay. Okay, ayusin lang natin. Sir Odilon, can you give us a backstory nga pala on how pickleball started sa Lucena? You're one of the pioneers niya ng Lucena Pickleball, and of course, paano mo di-describe yung unti-unti tremendous growth na itong sport na ito dito sa Lucena and of course the whole Calabarzon? Well, nag-start kami from a balikbayan. Merong balikbayan na dumating, inintroduce sa amin yung game sa Lucena. It's actually after the pandemic. So, we used to play tennis, mga tennis players kami. Hindi na kami nagte-tennis, so nag-start kami mag-pickleball. Gawa ng mga balikbayan na nag-introduce sa amin. Pero actually, ang pickleball dito sa Quezon, it started before pandemic, yung Tayabas group. Kaya lang natigil eh. So after pandemic, doon nag-start kami, inintroduce namin yung pickleball sa mga tennis players din dito. Doon nag-start. Oo, at maraming mga yung pickleball nga, unti-unti nga naipakilala nga sa Pilipinas sa after nitong pandemic kasi
yung pandemic nga wala nang oras para makapaglaro nga ng mga sports. Nandito lang tayo sa bahay. And of course, with the restrictions lifted up, pwede malayo tayo makakapaglaro nga ng sports. At of course, isa nga sa mga sports na unti-unti pinakilala ng pandemic is yung pickleball na medyo similar ito sa table tennis. Kagaya nga, nabanggit natin yung mga pinagkaiba nga ng sports. Pero what truly makes special talaga itong pickleball, lalo na sa mga beginners or yung mga sa mga medyo may experience talaga dito sa sport. At yung ilan, nag-transition pa from tennis to pickleball mismo. Yes, yung pickleball, it's a hybrid ng ping pong, badminton, tsaka tennis eh. So since mga tennis players kami, we've been playing racket sports, medyo nakapick up kami ng medyo madali. Ang pickleball, it's easy to learn eh. Madaling matutunan. Kaya maraming nag-enjoy. A lot of strategies to learn pero napakadaling laruin. Kaya enjoyable. Everybody can play. Okay. How's the preparations nga pala for the Asian Open, Sir Odilon, para dito sa team ninyo? Ilan ba mga pinadala natin mga atleta para dito sa Asian Open Pickleball? Lalo na yung mga nag-compete sa singles, sa doubles, sa team event, and per level and per age group ang binabase yan dito sa Asian Open. Ilan ba mga pinadala for this tournament? Ilan ba kami? Sa 50 plus category, dalawa kaming team, dalawang pairs kami. Sa singles, yung anak ni Carl, tsaka yung mga kapatid niya, si Bambi at si Bien. And some other members here like Eric Elardo, Nathan, Evan Villapando. Nasa 35 plus category yung iba. Okay. And how's the preparations for the said event? Kasi nabanggit natin, may mga kanya-kanya mga trabaho sa umaga at hapon. Pero sa gabi, nag-team up kayo, nagsama-sama kayo para dito sa training for the Asian level. Gaano ba kayo confident na ito nga, makakakuha tayo ng medalya despite the top competition from those na mga ka-level natin from different Asian countries, and even may mga ilang mga players na nanggaling pa sa ibang kontinente na sumali sa Asian Open? Dito kasi ang time lang namin to play is sa gabi. May mga kanya-kanyang gawa sa umaga at hapon. So confident kami kasi a lot of good players in Lucena eh. Laging matches, talagang laging practice din tuwing gabi. Kaya lang medyo nahirapan kami sa Vietnam kasi hindi kami sanay lumaro dun sa medyo maaga at saka medyo mainit. Pero ang pickleball kasi Filipinos can really compete in these sports eh. Hindi kailangan ng height, hindi kailangan ng power. It's all strategy. Kaya I think pickleball is a good sports para sa mga Pilipino to compete. Okay. Si Carl, meron nang dadagdag with regards na sa preparations. Kamusta ang pag-aanda natin for the Asian Open last month? Gaano ba kahirap? Gaano ba exciting itong mga players natin na makapaglaro internationally? And of course, may representa natin ang ating bansa dito sa Asian Open. Sir Gab, compared sa 3 previous tournaments namin, so talagang ready na kami ngayon. Alam namin yung mga kalaban, ang gagawin. Pero ang hindi namin in-expect, yung level sa Asian Open. Compared dun sa mga 3 tournaments namin, mas magagaling dito sa Vietnam eh. So, but luckily naman nag-perform pa din yung mga players natin. So yung composition kasi ng team is mga veteran na namin na lahat ng tournament kasama namin. So parang dalawa lang yung bago eh. Talagang pinaghandaan naman namin kaya talagang yung nakuha ni na Doc Odi at ni John, talagang well-deserved naman na first ever gold ng LCPC na nakuha na rin namin sa Vietnam. Kung saan pa yung pinakamahirap na tournament, doon pa kami nakakuha ng gold. Kaya talagang masayang-masaya yung club sa nangyaring pagkakapanalo nila sa gold na yun. Oo, at gusto natin magbigay ng konting reaction nga dito sa inyong pagkapanalo ng ginto kasama yung partner ninyo. Yung assessment nyo dito sa naging performance nyo dun sa event na sinilihan ninyo,
lalo na may mga ilang mga laban na di-describe natin na talagang mabigat. Dahil of course, sa hindi pa naman ng competition ng mga Asian counterparts natin, and swerte kayo na nakakakuha kayo ng gintong medalya, the very first medal na napalarunan ng LCPC. So, can you assess to us yung performance and outcome na dito sa Asian Open? Doc Odilon, ikaw muna. Um, yung laro namin doon sa finals, talagang hindi lang sa finals, lahat ng nakalaban namin, we just stayed focused eh. Kailangan talaga. Tsaka pag tournament, we need consistency. Yun talagang iniwasan lang namin, puro errors, balik lang ng bola, and we try to be consistent. Ayun. Si Carl naman, baka pwede natin magbigay ng inyong assessment sa inyong performance. Siguro bagitin na rin natin yung medal at yung division na sinalihan ninyo. Ako naman, Sir Gab, yung nilaruan namin is 35 plus advance. Confident ako kasi ang partner ko si Bien yung kapatid ko si Bien. So, yung laro namin talagang alam ko naman na buo ang loob ni Bien. Kaya ang kailangan ko lang gawin is lumaro din ng maganda at alam ko naman na yung partner ko maaasahan ko talaga yan. Second time na namin nag-partner yung last time din is Asian Championships din under WPC and nag-bronze din kami. So ngayon lang medyo kinapos lang, hindi kami nakaabot sa finals kasi malakas din yung kalaban namin, yung Filipino pair din sina Ambo at si Grace. So okay din naman. At least first time namin lumaro sa advance. Medyo mabigat din yung laban. Nakapanalo naman tayo at nakakuha nga ng bronze. Oo nga eh. Si Bien naman, baka may gustong sabihin with regards niya sa performance niya dito sa inyong event kung saan na bronze medal ang napalarunan ninyo. Paano mo di-describe yung mga nangyari? Especially nung nakatapat ninyo, kapwa rin Pinoy sa semifinals, pero medyo na-olats tayo. And of course, kahit pa paano, nakasettle pa kayo ng bronze medal finish nga dito sa inyong event sa advance. Yes, yung semis namin with Ate Grace and Kuya Ambo, super bigat noon, and sila kasi talaga is mga pickleball players. So, hindi pa ako masyado kabisado kung paano ba laruin talaga yung pickleball. So, based sa mga gameplays ko, syempre based pa rin sa tennis and soft tennis style. Pero masaya ako, syempre si Kuya Carlos nagpipickle na talaga siya. So, alam na rin naman, since naka-partner ko na siya last time, so alam na rin namin yung galawan. Pero masaya kasi naka-bronze naman kami. And then with Bambi naman, so kinulang din kami, isa na lang, bronze na lang din. Fourth place kami bali ni Bambi, pero diktikan din yung mga games. So sobrang close fight din yung mga games namin. And siguro ano kami doon, parang lalo kaming naging excited na maglaro kasi parang kakaiba siya. Pero syempre hindi lang siya excited na super excited ganyan, pero syempre we carry our flag, kaya mabigat yun para sa amin, kaya kailangan do our best talaga. Okay, back to Doc Odilon. Doc, since Yes. this is the first gold medal finish ng LCPC sa international level, inasahan nyo ba para sa inyo na ito nga, 1 year in the making, itong gold medal finish na nakamit ninyo sa isang Asian level tournament, at kayo pa yung nagdala pa ng ginto? Anong reaction ninyo nung finally nakascore ka ng winning point? And of course, after nito mga dikdikan, very close call, ito nga, finally, we got a gold para sa Team Lucena. Oo, kasi nung una hindi pa na mag-sink in sa amin nung nanalo kami, kasi pinapakiramdaman namin yung organizers, yung sistema nila. So finally nung nanalo kami nung third game namin, yun na pala yung medal game namin. So ang nakalaban namin din is from Taiwan. Ang mga Taiwanese players kasi advanced din sila sa pickleball. Magaganda yung mga Taiwanese. So kahit na 50 plus, iba yung power, may control, everything.
So nung nag-decide lang kami ng partner ko na talagang di consistent lang talaga. So saka less errors. Tinagalang talaga eh. Medyo hirap na rin kami ng partner ko gawa nung sobra yung init sa Vietnam. Oo Talagang nga. Alam natin nakaka-apekto talaga yung weather conditions niya pagdating niya sa paglalaro ng pickleball. Sanay ka na ba sa init na panahon na maglaro ka, sir? siguro nung medyo pero itong age category namin medyo Doc, medyo nawala-wala ka. Doc, medyo nawala-wala yung signal ni Doc Odelon. Kaya hindi natin maintindihan yung kanyang uling sinabi. Pero balikan natin si Coach Cal. Pero ano ba yung mga nakalinya pa mga tournaments na sasalihan po ng inyong koponan? Bago natin balikan si Doc. Siguro pinaghahandaan namin is yung World Championships ulit sa Bali, then yung December sa Taiwan. So sa schedule namin, yun pa lang for now. Yung September and December. Then yung mga local tournaments, ano yung mga susunod na nakalinyad para Sa, sa sa team? local, sa local, hindi ko pa alam ang schedule eh. Bigla kasing nagkakameron. So baka yung sa One Ayala, baka yung ibang teammates namin ng LCPC baka lumaro. Then siguro yung isa sa malaking tournament is yung sa Davao. Baka yun sa July. Pero as of now, wala pang definite na schedule na laruan namin. Pero yung One Ayala siguro yung ibang teammates namin for sure lalaro. Lalaro ata si Bien eh. Si Bien at yung brother ko baka lumaro or si Bambi. And yung iba pang mga members ng LCPC. Hindi pa namin talaga na-finalize yung lalaro. By the way, bukas meron kayong competition diyan sa One Ayala, yung Ateneo versus Lasal, bien, no? Yes, excited na ako maglaro for Lasal. So tomorrow yon 10 to 7 sa Manayala. Si Bambi maglalaro din, no? Pero ang alam ko, merong atang Asian Pacific Pickleball paddle tour na sasalihan si Bambi, no? Yeah, supposed to be kasama si Bambi tomorrow. Kaya lang nagka-conflict with the schedule with Adel. So, ayun. So, ako na lang yung lalaro tomorrow with other Lasal teammates. Okay, balik natin si Coach Odilon. Coach, pwede natin balikan yung sagot ko kanina. Sanay ka ba dun sa init na panahon dito pag naglalaro ka ng pickleball? hindi ko narinig, hindi ko na pick up. Sir Gab, pakiulit. Sanay ka na ba sa matinding panahon? Kaya mo pa rin makapaglaro ng pickleball, and of course, naintindihan natin na of course, kailangan maging healthy ka dito sa medyo nagsasanay na kami ngayon. We try to play early para kasi nga preparation sa mga cabin tournaments abroad. Kasi dito sa amin sa Lucena, ang time lang namin, nag-start kami ng 6 p.m. onward. So ngayon, siguro i-add na namin sa training namin na maglaro ng medyo mainit para medyo kondisyon at masanay sa mga coming tournaments. And lastly, Doc, before we wrap up, para doon sa mga interesado na mga taga Lucena, mga taga Tayabas, o mga kalapit na bayan sa Quezon, itong Lucena City Pickleball Club is open for those na matuto mag-pickleball, and of course, para sa mga clinics or maybe sumama na rin sa training. Where can we get in touch with us? So, somewhat magiging interesado sila sa paglaro. Oh, yes, dito kami sa ang Soleta Tennis Center. Naglalaro kami gabi-gabi and talagang ako nga lahat ng taong makausap ko dito sa Lucena tinatanong ko sila if they want to try pickleball. So open kami. Open kami, lahat ng members very welcoming sila na ma-introduce ang pickleball sa mga baguhan. Dito kami sa CTC.
Soleta Tennis Center. Saan banda itong CTC po? Para doon sa mga hindi pa... Dito sa bandang sa Isabang, Lucena City, sa may Leverisa subdivision, no? All right, we will try to spread the word lalo na sa mga taga Quezon, sa Batangas, Cavite, Lucena, Cavite, Laguna, and Rizal to try pickleball. And even sa Bicol kasi alam natin sa Quezon po mismo yung LCPC, and definitely sana may mga susunod pa mga magagandang produkto ang ating club na pwede natin maging potential na maglaro internationally, and we look forward for more medal victories in the coming months or years to come para dito sa growing club na ito ng pickleball dito. So as we end, baka may gusto kayong pasalamatan or mag-ingi kayo ng inyong mga shoutouts. Dahil of course, marami kayong mga napalalunan ng mga medalya nga dito sa nasabing competition. Unahin natin si Coach Carl. Papasalamat lang ako sa mga members at players ng LCPC sa patuloy na pagsuporta sa mga kasamahan natin, lalo na sa mga players na lumalaro abroad and sa mga local tournaments. Talagang kasi yung LCPC, Sir Gab, di mo natanong, parang isa kaming family na eh. Bukod sa isang club, talagang yung bonding namin hindi lang sa court, pati sa labas, outside court, outside pickleball, lumalabas pa rin kami. So talagang isang malaking family, kaya masaya ang bawat isa sa LCPC. And yung naman sa mga gustong matuto, punta lang kayo sa LCPC, dito sa CTC. Nako, talagang lahat kayo i-entertain, lahat kayo tuturuan. Lahat welcome po. Yung gustong matuto, pumunta lang dito at ma-experience ang pickleball na LCPC way. And thank you so much, Carl, for joining us today. And shoutout nga pala kay Gabi na i-interviewin ko. Thank you din po. I-interviewin ko pa sa mga susunod na linggo itong si Gabi with regards na playing career niya in both tennis and pickleball. So si Bien naman, lagi ko Thank you po, Sir Gab. Thank you po. Thank you din po. Si Bien naman, lagi kong nakakasalubong sa Rizal Memorial pag nagko-cover ako ng PSA Forum. Although mamimiss kita sa pickleball, pero mas sanay ako sa soft tennis talaga. Shout out! Ayun, Sir Gab, shout out. Well, una sa lahat, thank you po, Sir Gab, Sports Corner. Lagi nyo kami sinusuportahan. And ngayon, nasa pickleball din ako. Family na. So, thank you so much po. And syempre sa LCPC team ko ngayon nasa pickleball, sinusubaybayan nyo rin ang team and sinusuportahan. Thank you sa mga shares, points, sa likes, and sa follow sa team namin. And and sana supportahan niyo po pagtuloy niyo pa rin pag-supportahan ang LCPC team and lahat po din ng mga other teams na nagko-compete abroad or internationally. And sa mga LCPC members po namin na lagi pong sumasama rin sa mga tournaments pag nagkakayayaan po. Yan, shoutout sa kanila. Siyempre kay Mami, si Mami kasama namin sa Vietnam. So, naglalaro na rin siya ng pickleball kasi ang pickleball kasi hindi lang naman talaga siya pang bata or middle age. Pati rin partner si Mami pero dapat kasali din siya. And ayun, so ulit po, thank you po ulit so much, Sir Gavin, Sports Corner. Alright, thank you so much, Ben. And lastly, si Sir Odilon, your final message sa lahat. Yes, Sir Gab. First of all, gusto kong pasalamatan din ng Soleta Tennis Center for allowing us to paggamit ng pasil ng CTC. And of course, sa grupo namin, talagang very close pamilya kami as a club. So, maraming salamat sa suporta. Thank you, Sir Gab. And of course, yung mga members natin, huwag natin kakalimutan ng LCTC, yung mensahe nyo. Yes. Thank you for all the members. Maraming salamat sa suporta nyo.
Alright. And Thank you, Sir so Gab. much. Thank you, Sir Gab. And God bless you. More Thank you. power and more victories to come. Salamat po. Po, God sir. bless. Thank Thank you po, you, Sir Gab. Sir Gab. Thank you. Thank you, Sir Gab. And Sports Corner. Thank you. Salamat Thank po. you.